Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 review pa rin tayo. So, last part na tayo. Nasa marahagi and sugi part na tayo. So, tingnan natin yung instructions sa numbers 1 to 2. 다음 그림을 보고 look at the picture. 대화문을 만들어. So, gagawa tayo, no? We're going to make 대화문. Ano yung 대화문? Yung script ba yan? So, tingnan natin, no? May picture tayo. Tapos kung ano yung mga pwedeng sabihin nung character natin sa picture. So, 대화문, ibig sabihin conversation or script. 옆 사람과 대화해보세요. So, kung may katabi ka, after nyong gawin, or may kasama kang nag-aaral, after gawin yung script, then practice ng speaking. So, babasahin nyo lang yung ginawa nyong script. Yan. So, number 1, 마트에서 손님과 직원. So, ito daw yung, yung setting natin sa Mart. So, sa Mart, sino yung mag-uusap? Yung customer at saka yung employee or yung nagtatrabaho doon sa Mart na yon. So, ano-ano yung mga binigay na kondisyon? 무엇을 사려고 해요? Ano yung bibilhin? Ano daw yung bibilhin? So, dapat kasama yan sa script na isusulat natin kung ano yung bibilhin. 물건이 어디에 있어요? So, dapat itatanong din kung asan yung hinahanap niya na bibilhin niya kung sino man yung magiging customer natin. And then, 얼마예요? Yung price din dapat naka-include. Okay? So, kailangan yung bagay na bibilhin, yung item, tapos yung location, tatanong, and yung price. So, tingnan natin. Yung ating 손님, siya siga, yan yung customer natin. And then yung ayan, siya yung employee. So, first, sabi ni customer, 샴푸가 어디에? So, again, 어디 is where. So, ano yung dapat idugtong dito? So, simple lang. 있어요, 어디에 있어요? Yan. So, asan yung shampoo? Sabi ni 손님 or ni customer. So, dapat ituturo ni employee. So, paano yung magiging sagot niya? 샴푸가 ayan. So, tingnan natin yung picture. So, malapit lang, no? Hindi naman, ayan, no? Ang lapit lang ng tinuturo. So, here. Pwede sabihin here. Here's the shampoo. So, 샴푸가 여기. 여기에 있어요. Or 있습니다. So, pwedeng si 직원 or si employee ay gumamit ng honorific form kasi yun yung culture nila. Kapag ikaw ay makikipag-usap sa client, kailangan formal polite form ka, 'di ba? So you have to use yung 씁니다 or 비읍니다 na form kapag ganito yung setting. So since sina yung 직원 and mas mataas sa kanya yung customer sa setting na to, ibig sabihin 씁니다 or 비읍니다 yung pagsagot niya dapat. So, next. Ga. So, sasagot ulit si 손님 or si customer. So, pwede na-check na natin to, no? 무엇을 사려고 해요? Hindi pala yan. Yung whichy pala muna. Or yung location. 어디에. So, nasagot na yan. Ito yon. Okay? So, banggitin natin sa susunod na sasabihin natin kung ano yung bibilhin niya. So, pwede nating sabihin, 샴푸가 pwedeng kahit hindi sunod-sunod. Siguro mas better, tatanong muna natin kung magkano yung shampoo. Ayan. 샴푸가, ano yung how much? 얼마. 얼마예요. 얼마예요. Ayan. So, sagot ulit si employee. So, pwede natin sabihin, 샴푸가, so, sabihin natin naka-sale siya, no? Sabihin natin, 3병. So, ano ulit yung byong? Counter for bottles. So, since plastic bottle yung shampoo natin, so, pwede nang sabihin, 샴푸가 3병에. So, yung 3 bote ng shampoo, yun yung ibig sabihin ng dyan. Okay? 3 bottles of shampoo is, and then yung ating, price. Sabihin natin na 10,000.
Okay. 만원. Ay, wala na palang ano. Yan. Pwedeng figure or pwede ding words na lang. 만원입니다. Again, si 손님 ay 이에요, pwede. Tapos, pwede din naman 씁니다, 비읍니다. Pero usually, ganito, 어디에 있어요, 아요, 어요 is okay na din. So, 샴푸가 3병에 만원입니다. Yan yung sagot ni employee. So, balik tayo kay customer. Ano yung isasagot niya? So, yung bibili niya na. So, pwede natin sabihin, shampoo ga 3병 하고, gamitin natin yung hago, yung and. Kunyari may bibilin pa siya na iba. Sabihin natin, Bino, bibili din siya kunyari ng ng soap. Bino. So, pag piraso, ano ulit yung natin? Yung counter natin for piraso or pieces, ge. So, sabihin natin, 3 din yung bibili niya na Bino or soap. Bino가 3개를 주세요. Ayan. So, 주세요. Please give me 3 bottles of shampoo and 3 pieces of soap. Yan. 샴푸가 3병하고 비누가 3개를 주세요. Tapos, sasagot si na, yung ating 손님, yung ating employee. So, dito, pwede niyang sabihin, 네, 알겠습니다. Ayan, 네, 알겠습니다. Ibig sabihin, okay, gets niya yung sinabi mo. So, 네, 알겠습니다. Ayan, 네, 알겠습니다. Or, pwede niya sabihin, here it is, 여기 있습니다. Ayan. So, dito sa, sa last part, pwedeng iba-iba yung sagot. So, kung halimbawa is diretso na sa gusto niyang itanong, i-ano niyo na ba? Babayaran niyo na ba? So, pwede niyang isagot dyan is, 계산해드릴까요? So, yon pwedeng ganun yung sagot nung Jigwon. So, dito, para masimple lang, 네, 알겠습니다. Yan. Now, for number 2. So, meron ulit tayong setting. 식당에서 at the restaurant, 나와 친구미 and my friend. So, siga si na. So, may pangalan siya, Suji. Siga pala siya, ga. Yan. So, siya si na, Suji. Yung Jo nun. So, siya yan. Si Suji yan. Tapos, itong na dito, ito naman yan. Nakakalito, no? So, siya naman si Chingu. So, si Chingu, ang pangalan ay Minjong. So, tingnan natin. Ano yung mga condition? 무엇을 먹고 싶어요? Kailangan sasabihin natin kung ano yung gustong kainin. 친구는 무엇을 먹고 싶어요? Ano daw yung gustong kakainin ng friend? And then, 어떻게 주문해요? Paano mag-order? So, ayan dapat yung pasok sa gagawin nating script. So, dito, sa start, sabi ni Ga, si Sujin yan, 저는 blank. Tapos, 민정 씨는 naka-question mark. So, baka dito, sasabihin ni Suji, yung gusto niyang kainin. Tapos, yung susunod na sentence niya, tatanong niya si Minjong, yung kaibigan niya, kung anong gustong kainin. Okay? So, 저는, tingnan natin. So, sabihin natin, ito si na. Tapos, ito si, hindi pala, Ga pala dapat. Ito si Ga, ito si na. So, ito yung si Suji. Yan. Tapos, ito si Minjong. So, si Suji muna. 저는, so, ano tong nasa picture natin? bulgogi. So, sabihin natin bulgogi yan, ha. 저는 불고기를 먹고 싶어요. Yan. Gusto kong kumain ng bulgogi. Tapos, tatanong niya si Minjong Shi. Minjong Shi는 무엇을 or pwede na ding 뭐. Pero dahil gusto nating written form, 무엇을 먹고 싶어요. Yan. So, sasagot si na. Sino yon? Yung kaibigan niya, si Minjong. So, ano yung gustong kainin ni Minjong? Bibimbap. 저는 비빔밥을 먹고 싶어요.
Ayan. Tapos, sino na yung susunod na magsasalita? Si Suji na ulit. So, pwedeng tatawagin niya yung nagte-take ng order. So, sabihin natin, paano ba yung expression na sinasabi pag magtatawag tayo ng magte-take ng order? Usually, ang sinasabi dito is, yung sa atin, di ba, excuse me, o kaya tataas yung kamay. So, dito, 저기요. Ayan, yun yung madalas na ginagamit na expression. 저기요. Tapos, 주문, pwede na sabihin, order na po kami. So, paano yung sasabihin natin na order na tayo? 주문 할게요. Yan. Sabihin, I will order. Excuse me, I will order. 주문할게요. So, or we will order. Yan. So, tingnan natin. Sino sina? Si Suji, si Minjong, yung kaibigan. So, pwede niya nang sabihin yung yung order niya. So, sabihin niya, bibimbap, tapos ano yung counter natin for per person pag-order, 'di ba? Yung inbun, 'di ba? So dahil isa yung order niya, isang bibimbap, 1인분. So 1인분 bibimbap을 1인분 주세요. Yan. So pwedeng yan yung sabihin niya. Tapos, sino si Ga? Si Suji. So, siya din, order din siya. So, sabihin niya, 저는, or kahit wala na yung 저는, ano yung order niya? bulgogi. bulgogi. Tapos, dito, instead of ul or rul, pwede na natin idugtong yung do. bulgogi do, since nasa isang lamesa naman sila, no? So, parang, order siya ng ganyan, tapos, paki-add na din ito. So, parang yun yung magiging ibig sabihin nung sasabihin natin dito. bulgogi도 sa 1인분. So, isang katao din. Or, ano pa yung pwedeng, instead of 1인분, pwede nating sabihin hana. Ayan. So, pag sabi mong hana, isang order din yan. hana 주세요. Yan. Okay. bulgogi도 hana 주세요. So, yung script natin, sinabi natin kung ano yung gustong kainin. Ayan, 무엇을 먹고 싶어요. Nung ating nung ating main character. Tapos, 친구 무엇을 먹고 싶어요. Yung kaibigan din niya, nasabi din natin kung ano yung gustong kainin. And then, 어떻게 주문해요. Kung paano nag-order. So, na-satisfy natin yung tatlong condition. Yan. So, ito yung pwedeng maging marahagi or speaking na script natin. So, sa 쓰기, sa writing part, sabi sa instruction natin for numbers 1 to 2, 다음 대화문에 알맞은 말을 쓰세요. So, tingnan daw natin yung conversation and ikumpleto daw natin yung nasa blank. Okay, sulat natin dyan kung ano yung appropriate na word or words. So, tingnan natin. Number 1, sabi ni Ga, 여보세요, 주말에 마트가 문을 열어요. So, sabi niya, baka tumatawag siya sa phone niyan. Sabi niya, 여보세요. Hello. So, 주말에, weekend, 마트가 문을 열어요. So, bukas daw ba? So, moon is yung pinto. Pero, not literally, ibig sabihin, tinatanong niya kung bukas yung pinto. Tinatanong niya kung open ang mart ng weekend. Kung nag-ooperate sila ng weekend. Yan. Tapos, sumagot yung kausap niya, 아니요, 주말에는 마트가. So, ano yung pwedeng sagot dito? Since hindi sila nag-ooperate ng weekend, sabi niya, 아니요. So, pwede nating isagot is, 문을 안 열어요. Or, pwede din na, 주말에는 마트가 쉬어요. Okay? Pahinga ng weekend ang mart. So, ibig sabihin din nun, hindi siya nag-ooperate ng weekend. Yan. Okay? Another one, 반대말 naman, yung kabaligtaran ng open. So, pwede din si 문을 닫아요. Yan. So, kabaligtaran ng 열어요 is 닫아요. Close. So, sarado kami ng weekend. Yan. So, sumagot si Ga, 네, 감사합니다. Oh, thank you. Sabi niya. Next, number 2.
Sabi ni Ga, 생일이 blank. So, nagtatanong. So, ang topic is 생일. So, malamang ang tinatanong niya is kailan. Di ba? So, ano ulit yung kailan? 언제. So, pwedeng 언제예요? Pwede yan. Or pwede ding, gusto mo ng specific, 생일이 며칠. Anong araw yung birthday mo? 며칠이에요? Yan, pwede yan. Or kung gusto mong sobrang specific, pwede din namang 몇 월 며칠. Okay? 몇 월, tapos 며칠. So, kahit alin dito sa tatlo, pwede. So, sumagot sina. 1월 17일이에요. 사got ulit siya. 그럼 오늘이 생일이에요. So, birthday mo pala ngayon. Sabi niya, 생일 축하합니다. Happy birthday. So, yun yung flow ng usapan. Next. So, for number 3, sabi, 다음 내용을 포함하여 나의 하루라는 제목으로 글을 쓰세요. Ano yung sabi dyan? So, yung sumusunod daw na content dito, kailangan, so writing tab pa rin tayo, no? Pinagsusulat tayo ng article. And dapat, naka-include tong conditions na to sa content mo. So, yun yung ibig sabihin ng 내용을 포함하여, tapos 나의 하루, 제목으로. So, yun daw dapat yung title nung iyong article. 나의 하루라는 제목으로 글을 쓰세요. So, write. Sulat daw tayo ng article. So, dito, since title siya, yung title usually kapag may ganito kayong paper, yung as in for practice ng writing. So, yung title sa pinakagitna siya and sa pinakataas na row. So, ito siya. Dito dapat siya. 나의 tapos space haru. Yan. So, ganyan. 나의 haru. So, tapos lalaktaw ng isang row. So, dito wala ka dapat isusulat. And then, pag start ka na ng article mo, you have to leave this first box blank. Okay? Kailangan wala kang susulat dyan. Dito ka mag-start. So, pwede sabihin, usually naman kapag 저는 yung start, diba? 저는. Ayan. Okay, 저는. So, kung ano man yung gusto mong sabihin. Ano ulit yung mga babanggitin mo sa article mo? 무엇을 했어요? 오늘. So, today. Ano yung ginawa mo today? Tapos, 어땠어요? How was it? So, ano yung kailangan describe mo kung ano yung mga ginawa mo na yon. And kung ano yung feeling, or masaya ba, malungkot ba, or ano yung nangyari, you have to describe. Tapos, 내일은 무엇을 하고 싶어요? So, ano daw yung gusto mong gawin tomorrow? So, dapat itong tatlo na to masatisfy mo siya. Okay? So, actually, may ginawa na ako, no? So, try nating i-check yon. So, ito na yung nagawa ko. So, medyo lumampas tayo sa sa box. Kaya tinuloy ko na lang siya dito. Tapos, nakalimutan ko na dapat yung yung title is nandito sa first row. So, imagine na lang natin na may row dito sa taas. So, again, ito yung title dapat. 나의 하루. Okay? So, ibig sabihin yan, yung isang buong araw mo. So, basahin natin yung ginawa ko. Sabi ko, so, kunyari may dito, no? May mga box ulit. So, again, ang sabi ko kanina, lalaktaw ka ng isang buong row. So, dito na tayo nag-start. Tapos, anong ginawa ko? Hindi ko sinulatan yung first box. So naka-blank siya. Dito ako nag-start sa second. So, 오늘은 오전 11시부터 오후 9시까지 친구들과 놀았어요. So, ano yung sabi ko? Today, this morning, yan, from 11 o'clock to 9 o'clock, so from 11 a.m. to 9 p.m. 친구들과 놀았어요. I played with my friends. So, not literally na naglaro, no? So, pag sinabi ko na 놀았어요 dyan, nag-enjoy, kumbaga. Kung ano man yung mga gustong or yung mga ginawa namin nung araw na yon. Next, 우리는 고향 음식을 먹고 싶어서 필리핀 식당에서 점심을 먹었어요. Ano yung sabi ko dyan? 우리는 고향 음식을 먹고 싶어서, so, gusto namin kumain ng comfort food. So, pag sinabi mo kasing goyang umshik, so goyang hometown, umshik food.
So, ibig sabihin, comfort food, yung mga pagkain kinalakihan mo. Okay? So, or pwede mo sabihin hometown food din, pero yun nga, mas mag-fit sa in Tagalog or sa language natin is yung food na makes you comfort, yung mga kinalakihan mong pagkain. So, gusto namin kumain ng comfort food, kaya yung so dito is 그래서 먹고 싶어서, tapos yung kasunod ko is yung yung tawag dito, ginawa ko kung bakit ko sinabi tong first part ng sentence. 필리핀 식당에서 점심을 먹었어요. So, pumunta kami ng Philippine restaurant para kumain ng lunch. Ayan, kumain kami ng lunch. So, dito, yung sentence na to, 우리는 고향 음식을 먹고 싶어서 필리핀 식당에서 점심을 먹었어요. So, ang ibig sabihin, sinabi ko dyan, gusto namin kumain ng pagkaing Pinoy. So, sabihin natin na pagkaing Pinoy, yung 고향 음식, no? Kaya naman, nagpunta kami sa Philippine restaurant at doon kami kumain ng tanghalian. So, yun yung pinaka-translation nun. Next, 그리고 어떤 친구가 노래를 부르고 싶어 해서 노래방도 갔어요. So, ano yung sabi ko dyan? 그리고, and then, asa na yun? And then, 어떤 친구가. So, yung 어떤 dito, it means which, di ba? Pero, ibig sabihin ng expression na yan, 어떤 친구가, may isa akong kaibigan. Ayan. So, yun yung parang pinaka-Tagalog form niya. May isa akong kaibigan na gustong kumanta. So, 노래를 부르고 싶어 해서. Kaya, again yung so dito, 그래서, that's why, 노래방도 갔어요. Kaya, nagpunta din kami ng karaoke. Ayan, 노래방도 din. Nagpunta din kami ng KTV or karaoke bar. Next, 노래방에서. So, dun sa KTV, 술하고. So, actually, hindi 술 yan. Yan, muntik ko nang makalimutan. So, soju. Kasi pag sabi mong sul, alcohol. So, naka-ano na yon, naka-include na si soju or 맥주 doon. So, para specific, gawin nating soju. 소주하고 맥주를 마셨어요. So, sa KTV bar, uminom kami ng soju at ng 맥주. Again, soju yung kanilang parang ano nila dyan. Sa atin, yung pwedeng gin or vodka, yun yung matapang. And then, 맥주 is beer. Okay. 그리고 양념치킨도 2마리 주문했어요. And also, 양념치킨. So, yung 양념 is yung may sauce na chicken. Okay. So, ilan yung in-order? 주문했어요. We ordered 2마리. So, dalawang buong manok yung in-order namin. Okay. 정말 재밌었어요. It was really fun. Kasi naka-past tense na. Okay, sobrang saya. Tapos, 내일은 일요일이에요. Sinabi ko dyan, tomorrow is Sunday. 출근 안 해서. So, 출근, again, yung pagpunta sa trabaho or pagpasok. So, sabi ko, 안 해서. So, 안 하다, ibig sabihin, hindi ka gagawa or hindi ka papasok. 출근 안 해서. So, hindi ako papasok. Kaya, again, yung so dyan from the word 그래서, that's why. So, yung kasunod, 하루 종일에 쉬고 싶어요. That's why, 하루 종일 is the whole day. Pag sabi mong whole day, 하루 종일. Yan. 쉬고 싶어요. I want to rest. So, sabi ko dyan, I want to rest the whole day. So, dito, sabi ko, no, tomorrow is Sunday. Hindi ako papasok. So, bukas ay linggo, hindi ako papasok, kaya naman gusto kong magpahinga ng buong araw. So, yun yung pinaka-translation dyan. So, nasatisfy ko ba yung tatlo? 오늘 무엇을 했어요? Yes, nasabi ko yung mga ginawa nung araw na yun. 오늘. And naka-past tense silang lahat. Tapos, 어땠어요? So, kamusta naman yon? Ayan. So, 정말 재밌었어요. It was so fun. And bukod doon, syempre, da-describe ko din kung ano yung mga ginawa or mga in-order, kinain. Yan. Tapos, yung last na is, 내일은 무엇을 하고 싶어요? So, tinatanong ano yung gustong gawin bukas. So, sinabi ko. So, gusto kong magpahinga bukas. Yan. So, na-check natin lahat yung tatlo. So, that's for writing. And so, ayan yung ending ng ating review from Unit 1 to 9. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button.
So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.